So what's up mga idol, this is Majem TV. Ayan, bali ang gagawin po pala natin mga idol is gagawa tayo ng tutorial about po sa DJI Neo Flymore Combo. Kasi ang dami po talagang bumibili ng ganitong drones mga idol. Kaso nga lang, syempre bago ka tayo bumili mga idol, kailangan muna nating manood kung paano magpapalipad ng drone. So itong video na ito mga idol is para po sa mga baguhan lang. Ayan, so disclaimer lang po pala mga idol, hindi po ako eksperto about po sa mga drones. Kumbaga itong ituturo ko lang po mga idol is tanging karanasan ko lang bilang meron din akong mga drones. Ayan, so bago ko simulan tong video na ito mga idol, baka pwede naman po, palambing naman po ako dyan. Pa-subscribe na lang din po ako. Ayan, so ano pa bang inaantay natin mga idol? So tara na, let's go! Ayan, so ito na po yung first step natin mga idol bago tayo magpalipad ng drone. So make sure lang natin po mga idol na full charge itong remote natin, itong mga batteries, kasi syempre hindi gagana itong aircraft natin pag hindi full charge po mga batteries. Ayan, so full charge na yan. At syempre make sure din natin po mga idol na full charge din itong cellphone natin, kasi ito ang magiging monitor natin. Kasi ito po yung package kasi mga idol, pag bibili kayo ng DJI Neo Flymore Combo nila, 3 baterya, 1 remote at saka itong aircraft. Yan, so itong unang gagawin natin, pindutin natin ito. 1 pindot at saka long press. Nako, hindi pala full charge itong remote natin, pero okay lang yan. Kasi tutorial lang naman po to. So yan, buksan natin ito. Yan. So makikita natin dito mga idol, ito po yung wire. Yan. So yung wire kasi nito mga idol para po sa ano, sa lightning sa mga iPhone user. Ayan. So itong cellphone natin, so kailangan din talagang full charge din ito para mamonitor natin yung drone natin. Ayan, so pupunta tayo sa DJI Fly application. Ayan, so ito na po yung application. Ayan, so application ilalagay din natin dito. So dito natin i-mount. Yan, ganyan lang siya. Ganyan lang po paglagay mga idol, no? Yan. Yun. Yan, sentro na lang po natin. Tapos ilalagay natin itong pinaka-cord. Ayan. Para mag-connecta itong remote at saka itong pinaka-monitor niya. So make sure po pala natin mga idol, mag-download po kayo ng DJI application, at syempre itong joystick naman dito rin nakalagay lang dito, no? So ilalagay din natin yan. Pagkalagay po nyan mga idol, no? So steady muna yan. So kukunin natin itong baterya. Ayan. So itong ilalagay natin dito sa aircraft. So bago natin buksan itong aircraft mga idol, no, makikita nyo dito, pipindutin lang natin itong cover po ng gimbal. Ayan. Sa pagkatanggal po niyan, so 1 pindot at saka 1 long press. Makikita nyo dito. Ayan. Ulitin natin, 1 pindot at saka long press. Ayan. Gumagalaw na po yung mga motor niya. Ibig sabihin, nakaan na po yung drone. Ayan. So nakalagay na po dyan. Ayan. So bago po pala tayo magpalipad ng drone mga idol, tuturo ko muna sa inyo kung ano po yung mga function na meron dito sa remote control natin. So ito po yung on and off, ito po yung switch po ng cinematic, yan, normal, sports mode. Yung sports mode sobrang bilis na po yan, normal mode lang siya, at saka cinematic yung slow motion niya, pinaka slow motion, pero hindi naman totaling slow motion. Ito naman po yung pinaka home point niya, kung saan po nag take off yung drone, doon po kusang babalik, pero hindi po 100% na doon po mismo, mga siguro mga 1 meter lang, around the 1 meter. Ito yung mga joystick niya, dalawa. At saka ito po yung pinaka switch po ng camera at saka video. Andito po yung capture niya sa likod. Ayan. Tapos ito naman po yung pinaka switch po ng gimbal. So pansinin niyo po yung gimbal mga idol, no? Pag kinalaw ko to, gagalaw din po yung gimbal ng camera. At saka ito naman up and down po ng gimbal. Pansinin nyo po yung pipindutin ko. Bababa siya. Yan, back to normal. Ayan. So yun lang po mga idol. So bago tayo magpalipad mga idol,
make sure po natin, kung mapapansin nyo po dito, yung satellite niya is kailangan nasa 32 po siya. Huwag muna kayong magpapalayo ng drone hanggat hindi nyo narinig po yung home point. So tara mga kaidol, i-start na po natin. Yan. So bago natin i-start mga kaidol, ito lang po yung switch, no? Letter V. Yan. Pansin nyo po, take off na. So ito po yung app niya. Ayan. So narinig nyo po mga kaidol, no? So bago kayo magpapalayo ng drone, kailangan yung marinig yung home point niya. So hindi kayo pwedeng lalayo muna, baka mamaya yung home point nyo is nasa gitna po ng dagat. So pag nag-lost connection po, lalo pag lobat na po yung remote natin, yung drone babalik po doon kung saan po yung home point niya. Halimbawa, kung doon tayo sa gitna ng dagat, doon po talaga pupunta yung drone, doon po siya magla-landing. Ayan, so ganito po yung mga function po ng mga remote natin. Ayan, so bago tayo magpapalayo ng drone mga kaidol, ituturo ko muna sa inyo yung mga joystick niya. So pag nakatilikod po yung drone, ito po yung tama. Tama po yung nakikita nyo dito sa joystick. Kung saan papunta yung kanan, kakanan yung drone. Pag left, magle-left yung drone. Pag ito naman, taas niya, forward po siya. Ayan, forward. Ayan. At ito naman po yung backward. Ayan, ganyan lang siya kasimple mga ka-idol kung paano magpalipad. Ngayon, natapos na natin dito. Kanan, left, forward, backward. Backward. So, ibalik natin sa sentro. Ito naman po, sa kabila. Ito naman po yung rotate niya. So, pag left, magle-left yung drone. Ayan, magro-rotate siya. Ayan, harap na yung drone sa atin. Pag right naman, magro-rotate din siya ng right. Ayan. So, ito po yung down. At saka ito naman po yung up. Ayan, so nakuha natin mga ka-idol. Pero, ayan, pag nakaharap po yung drone sa atin, kasi nakatalikod po siya, no? Ayan, iharapan natin. So, pag nakaharap po yung drone, huwag niyong pupukusan yung drone na titignan. Dito na kayo magpo-focus sa mismong screen. Ayan. Kasi pag nakaharap po yung drone natin, baliktad na po yan. Ang kakanan natin dito, yung drone, magle-left na po siya. Napansin nyo? Ayan o, kakanan natin. Ito left natin, magra-right siya. Nakuha po natin mga ka-idol, no? So tara, papalayin na natin yung drone. So hanggang dito na lang po mga ka-idol, nagtatapos ang aking vlog. So maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. God bless.